Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumainyo natin ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 44. Makikita sa Genesis chapter 11 verse 13 na si Arphaxad ay namatay sa edad na 438. Si Abraham dito ay 148 at si Isaac ay 48. Ang previous topic ko ay ang episode 43 na si Father Noah patay na dito. Tapos si Father Sim ay 536, si Arphaxad ay 425, si Sheila ay 390, si Eber ay 360. Si Pilig patay na, si Rio patay na, si Sirog patay na, si Nahor patay na, si Tera patay na rin. So, apat na lang ang buhay dito sa taas, at sa baba si Abraham ay 135, si Isaac ay 35. Dahil dito sa topic na episode 44 na 148 si Abraham at dito sa 43 ay 135 si Abraham. Ang gap dito ay time sequence ay 13 years. 13 years. Kung sa kay Isaac din, 48 si Isaac, dito naman ay 35. So 13 years din pareho lang. Kung kaya lahat dito ay plus 13 para makuha ang tamang bilang sa sequence of time. Kung kaya ang 536 si Father Shem plus 13 is 549. Ang 425 ni Arphaxad plus 13 is 438. Namatay si Arphaxad sa edad na 438 dito sa taong 1997. Ang katumbas niya ay ang 2003 BC. At para i-check ko kung tama itong 438, isinilang si Arphaxad sa taong 1559. Dito si Arphaxad isinilang sa 1559. Napakalayo. At dito na siya namatay. Isinilang sa 1559. So, ang 1997 minus 1559 is 438. Tumatama siya. At ang katumbas ng 1997 is 2003 BC. So, ang 1559, ang katumbas niya ay 2441 BC. O kaya ang 2441 minus 2003 is 438. Tumatama lang na namatay siya sa edad na 438 sa Genesis chapter 11 verse 13. Si Sheila na 390 plus 13 is 403. Si Eber na 360 plus 13 is 373. Wala na si Pilig, si Rio, si Rog, Nahor, Tera. At si Abraham na 135 plus 13 is 148. Si Isaac na 35 plus 13 is 48. Ang previous bilang ng taon ay ang 1984 year count katumbas ng 2016 BC. Sa year count, magdagdag ito na, dahil 13 lahat, plus 13, so 1997 year count. Ang BC naman, dahil ang BC ay pababa ang bilang niya, sa 2016, minus 13, salip na plus 13 minus siya, kaya 2003 BC. Ito na ang pagbabangga ng mga taon, ang 1997 year count katumbas ng 2003 BC. Ito naman yan ito ang pangkalahatang pagbabangga ng mga taon. Ang 1997, katumbas ito ng 2003 BC. 1997 year count, 2003 BC. At ang 1984, katumbas ito ng 2016 BC. Si Abraham dito ay 148, si Isaac is 48, si Arphaxad ay namatay sa edad na 438. Genesis chapter 11 verse 12 to 13. At ito naman ang 8-day structure. Ang buong structure na ito yung 8-day na tinatawag ko. Ito ang pang-8 araw mula ng likhay ng Diyos ang buong sanlibutan. Ibig sabihin, kung ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao, ito ay pang 8,000 years. Ngunit sa bilang ng mga taon, nag-umpisa ang bilang ng mga taon sa 7th day nung matapos ng malikha ang buong sanlibutan sa 6th day. So, after 6th day, ito na ang bilang ng mga tao nag-umpisa sa 7th day, o kaya sa 7th day, 1,000 years. Itong 8th day, second 1,000 years or 2,000 years. At ang topic ngayon dito pa lang sa 1984 nung nakaraan. Itong linya to 1984. So, meron na lang 16 years para matapos ang 2,000, ang second 1,000 years. So, ang topic ngayon na Genesis chapter 11 verse 13 na si Arphaxad ay namatay sa edad na 438. Itong linya na ito yung 1984 yung previous. So dito ito yung linya na ito, si Arphaxad namatay sa edad na 438.
ito si Arphaxad, itong linya na ito. So ang naiwan 3 years na lang para mabuo ang 8-day structure sa kanyang buong 1,000 years. O kaya dito si Arphaxad namatay sa edad na 438 sa taong 1997. Mula 1984 plus 13 is 1997. At sa ginawa kong may chart of generation table, dito naman yan makikita. Ito yon ang pinagbabasihan ko sa lahat ng pagbibilang. Dahil dito ang pagkuha ng lahat ng bilang ay by sequence. Kung merong generation sequence, makukuha na rin ang time sequence. Kaya, ang ibig sabihin ng generation sequence, pagkasunod-sunod ng mga henerasyon mula sa father, kay Father Adam, sa anak, hanggang dito sa anak. Ito, applicable lang ito sa 26 generation mula kay Father Adam hanggang kay Moises. Ang direct generation sequence na may story. Ngunit nagda-divert ito kay Judah na anak ni Jacob, katumbas kay Levi. Dahil ang kay Levi nagtapos kay Moises sa direct generation sequence, pang 26 generation mula kay Father Adam. Ngunit ang kay Judah ay nagpatuloy ito magmula kay Father Adam hanggang sa pagkatapon ng mga Israelita. Ang topic ngayon dito lang sa 48 si Isaac, 148 si Abraham, patay na si Terah, patay na rin si Nahor, patay na si Sirog, patay na si Rio, si Pilig patay na, at si Iber ay 373, 403 naman si Shelah, at 438 si Arphaxad ang mamatay. Ang line tracer na ito yung nagtutumbok sa bilang ng taon. Okay, ito yung taon ang 1997. Hanggang dito na lang muna. At malapit na matapos ang 8D structure, 3 years na lang, ginawan ko na ito ng episode 45, ang 3 years. Dahil dito sa episode 44 namatay si Arphaxad. Sa inyo lahat ang pagpapala ng Diyos sa mga pangalan ni Jesucristo. Amen at amen.